What's up ka-iPod Trader? So panibagong week, panibagong update na naman po tayo dito sa ating trading result. Pagdating pa rin syempre dito sa ating indicator trading na iPro 4 pairs. So kung tayo po ay bago nakakapunod ng mga ganitong video, so every week nagbibigay tayo ng result or trading result dito sa ating indicator trading na ginagamit. So by the way, this is Gian Freehas, part-time trader po dito sa ating iPro Trading Solution. So tignan natin ano ba ang nangyari this week gamit ang ating iPro 4 pairs. So tara, tignan natin. So eto po tayo ngayon sa ating charts. Kita natin siya. Ito yung mga move na nangyari this week. Kung mapapansin natin, sobrang dami nating na-trigger na trades sa mga sinet natin this week, no? From Monday to Friday, today. Ito, kung mapapansin natin dito sa ating floating trades o mga running na trades dito sa ating accounts, simula nung June 11, ayan, meron pa rin naka-floating na trades hanggang ngayon or kahapon dahil nag-set tayo ngayong araw, Friday, habang ginagawa natin ng video na ito. So meron tayong naka-pending orders dyan since meron pa rin talaga siyang binigay na opportunity. Everyday ito lang ginagawa natin, no? Since part-time lang natin siyang ginagawa. So ako every morning sineset ko lang siya kapag may nakikita akong opportunity na binibigay itong iPro 4 pairs natin. So saset lang natin siya. So maglalagay tayo ng pending orders na buy stop and sell stop, then magsiset tayo ng TP and then or take profit and then ng SL or stop loss, and then that's it. Hayaan na natin siya. Ngayon kung matitrigger siya within the day, hayaan natin ma-hit yung stop loss niya or yung TP. And then kung wala naman siyang may hit, for example yung sinet natin ngayon Friday, lumagpas siya dito sa red box, okay, siguro mga around 5pm or 6pm yan. Kung wala pa rin siyang natitrigger or dito lang siya nag-roll yung price, most likely kino-close na natin yan kasi hindi na siya magtutuloy or hindi na matitrigger yung ating pending orders. Most likely ganun mga nangyayari. Pero ngayon, since nandito pa lang naman yung price, medyo mabagal. So tingnan natin kung ano mangyayari dyan. Ina-update natin ito doon sa ating Facebook page na iPro Trading Solutions. Yung naka-like din po tayo doon and naging followers tayo doon sa page natin. Sa mga comments doon, nilalagay natin yung mga nagiging result natin ng trades na sinet natin dito sa ating account. So anyways, ito ang nangyari this week. So kung mapapansin natin, from Monday, ang galaw ng market talaga ngayon, mas medyo sideways siya or ranging ang ating galaw ng market or nag-accumulate lang siya. However, nung Monday, may na-trigger na trades dyan. Ito, mga around 9. So, mga 1pm siguro ito, Philippine time. Fortunately, na-hit naman yung TP natin dito. Nice one. So, na-hit ang TP natin nung Monday. Yung Tuesday naman, okay, may na-hit ulit dyan na trades sa atin. Umangat yung galaw ng market, nag-tuloy siya. So, na-hit pa rin yung ating buy order dyan or yung buy stop na pinending natin. However, unfortunately, mukhang bumaba siya ng mga bandang hapon. So, na-hit yung ating stop loss. So, noon talaga, parang naghahaling-hinan lang siya, no? Pero it's okay, kasama talaga yan sa trading journey natin. Then, nung Wednesday naman, wala siyang na-hit ng mga around na hapon. However, ito kasi ay naiwan ko ito eh. Hindi ko siya na-close. Kaya parang ng mga gabi na, so may na-hit pala siya. Ayan, naabot niya yung dito, malaking move na to, na candlestick na to na color white. Ayan, na-hit yung ating sell stop dito kasi nung Monday. So tingnan natin sa account history natin nung Wednesday, ito siya. Ito. Yan, so nakalimutan ko siyang i-close nung lumagpas na siya dito since dapat i-close na natin yan. So medyo may lang tayo niyan. However, na-hit nung sell stop natin na trades dyan. Tapos, na-hit naman yung TP niya. Okay, at least okay. Ayun yung TP niya kahapon, July 4, mga around 2pm. Then Thursday, ayan, balik tayo dito sa trades natin. Okay, may running na ito, July 4. Running yung trades natin dyan. So, at least kahit pa paano positive pa rin siya. Yan, dahil yung market ngayon ay pababa. Or kung makikita natin, bumababa yung market ngayon. Kaya tingnan natin kung ano yung matitrigger na trades na sinet natin ngayon Friday. Alright? So, overall, ang nangyari this week, so, mapansin natin na accumulation pa rin yung nangyayari sa market. So, kung masasabi natin na kapag ganito yung galaw ng market, itong iPro 4 pairs natin, most likely parang hindi siya masyadong may natitrigger na trades. Okay, so ganun talaga, wala namang 100% na strategy or indicator tradings na lagi profit or laging tama yung ating natitrigger na trades. So, kasama talaga siya. Okay, tingnan naman natin yung nangyari yung mga balita this week. Okay, pula tayo dito sa ating Kanami calendar or sa My FX books na mga
news to this week. Nung Monday, maraming mga nangyari nung Monday pero nasama natin dito yung USD. So, iba-iba. Parang alternate siya. Mayroong mga low, medium, and high impact news. Okay, ito USD naman yan. Alright. Nung Tuesday, anong high impact news? Ito, mayroong minutes ng meetings doon sa may RBA doon sa Australia or yung kanilang Reserves Bank. Okay, or Federal Reserve pagdating sa US. Yun ang ating mga high impact news nung Tuesday. Then nung Wednesday, okay, ito may high impact news sa Australia. So most likely mga pala ito sa Australia nangyari high impact news nung Wednesday. So kung makikita nyo, dami ring news o high impact news sa sa USD kasi kung mapapansin natin USD or yung US dollar siya yung pinaka-dominate na currency. So kaya kapag nagkaroon sila ng news, talagang binabantayan yan dahil sila yung maraming pairs na tinitrade talaga o malaking impact sa market, kumbaga dahil sila yung malaking market or country. Tapos ng Thursday, ito may FOMC minutes or meetings. Yun ang mga usually na mga high impact news, talaga merong malaking impact doon sa economic factor ng isang bansa. So ngayon Friday, okay, puro US ngayon. So, ayan, ito. Merong non-farm payroll or NFP na tinatawag. So, ito usually kasi nangyayari itong mga ganitong high impact news every first week or first Friday of the month. Mangyayari to tonight at around 8:30 to 9 p.m. yan. So, titingnan natin ano yung magiging actual result nito. So, yung dapat din natin bantayan every first Friday or first week of the month, sorry. So, yan ang overall nangyari or economic calendar this week. Okay, so balik tayo dun sa ating chart. Yan siya. So, actually, itong natin, current na floating o drawdown ngayon ay sa 2 months natin tin-trade ito or nagtitrigger ng trades ito sa accounts natin. Ito yung pinakamalaki na drawdown. This week, ito yung pinakamalaking drawdown. Kasi, pero however, ito naman ay mga naman ito mga test strategy natin gamit itong iPro 4 pairs. Kung mapapansin nyo, matagal na yung mga trades dito na iba and yung most likely mga wala siyang SL o walang stop loss tayong sinet dyan. Kasi ito yung mga tinetest natin talaga na strategy pagdating dito sa ating iPro 4 pairs. So, okay lang dahil naman ako as a trader, so tolerable pa naman siya. Or kaya ko pa naman siyang i-take. Kasi sinet ko sa sarili ko na at least parang maximum drawdown na kaya kong i-take is at least mga 10%. Okay, so ito mga around pa lang siguro ito So from our equity, siguro nasa around 2.5% itong drawdown natin. Kaya nag-set pa rin naman ako ng pending orders kasi kung kahit ma-trigger itong isa sa mga pending orders natin dito, kaya ko pa naman siyang i-take. Yan ang ating update sa ating trading result this week gamit ang itong ating iPro 4 pairs. So kung tayo ay bago pa lang nakakapanood mga ganitong video, so every week nagbibigay tayo ng update pagdating dito sa ating trading results kasi titignan natin kung gaano talaga siya ka-resilient or kung hanggang saan tayo dadalhin nitong ating indicator trading. So kung kayo po ay interested na matutunan or gusto nyo matutunan ang pag-aaral ng forex trading, so meron tayong ginagawang mga webinar, free webinar every Saturday at 8 PM po yan. So mag-register lang kayo sa makikita nyong registration link sa description ng video na ito. Ilalagay natin yan para maka-join tayo dyan para malaman nyo kung paano talaga siya nag-work o magkaroon tayo ng overview. Okay? Para makita nyo lang kung paano talaga siya nag-work and kung mag-fit ba talaga siya doon sa hinahanap natin. Alright? So, yun lamang ang ating update this week. So, see you next week sa ating update